Napakahalaga ng pangalan. Ito ang paraan upang tayo o ang mga bagay o ang katotohanan ay makilala. Gumamit ang Diyos ng mga pangalan upang siya ay ating makilala. Gumamit din siya ng mga pangalan para sabihin ang kanyang gagawin sa mga sumusunod sa kanya. At ibinigay niya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan upang tayo ay maligtas at magkaroon ng kapangyarihan sa pananalangin. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na Panginoon, Panginoong Diyos, El Shaddai, Yahweh, Adonai at iba pa. Ngunit nang magkatawang tao ang anak ng Diyos, ay ipinahayag niya ang pangalan ng Diyos na Ama. Sinabi niya, "Kapag nananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama namin." Kung kilala natin ang Diyos na ating Ama, makikilala din natin ang ating sarili bilang kanyang mga anak. Sa isipan ng Diyos, tayo ay hindi ulila. Ang paglikha sa atin ng Diyos ay hindi isang pagkakamali. Hindi tayo nakikilala ayon sa ating kabiguan, angkan o nakaraan. Ang Diyos na ating Ama ay naghahangad kahit tayo ay naging makasalanan na tayo ay magbalik sa Kanya upang muling mabuhay. Ang hangaring ito ay inilarawan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Ama ng alibughang anak. Nang ang anak ay matauhan ay sinabi niya, "Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod." Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Hindi hinihintay ng Diyos na tayo ay maglinis muna. Nililinis niya tayo sa mismong sandali ng ating pagbabalik sa Kanya. Ginamit din ng Diyos ang pangalan upang ipahayag ang Kanyang gagawin sa mga sumusunod sa Kanya. Ang pangalan ni Abram na ang kahulugan ay dakilang ama, ay binago ng Diyos na maging Abraham na ang kahulugan ay ama ng maraming bansa. Ito ay dahil si Abram ay sumampalataya sa pangako ng Diyos na sa kanya magmumula ang maraming mananampalataya. Umaasa kahit wala ng pag-asa, si Abraham ay sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala,
kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ano ang kaugnayan nito sa atin? Ngayon hindi lamang dahil kay Abraham isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin ng mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Binago rin ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Ang kahulugan ng pangalang Jacob ay mapandaya. Kahit iyon ang ugali ni Jacob, siya ay nanalig at sa pananalangin ay nakipagbuno sa anghel ng Panginoon. Kaya't binago ng Diyos ang kanyang pangalan at ginawang Israel, na ang ibig sabihin ay nakikipagbaka sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pangalang Simon ay nakakarinig, ngunit ito ay binago ng Panginoong Hesus at ginawang Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. Ito ay dahil itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia sa pagpapahayag ng pananampalataya, hindi sa haka-haka ng tao na pabago-bago. Binabago din ng Diyos ang pangalan ng mananampalataya. Ang ganitong pagpapalit ng pangalan ay nangangahulugan ng pagbibigay ng isang bagong buhay. Ang ating dating pangalan ay mga anak ng puot, ngunit ngayon, mga anak ng Diyos. Ang pangalang ito ay hindi lamang titulo. Ito ang pagbibigay sa atin ng bagong pagkatao. Paano? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Una, para sa kaligtasan, ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang pangalang Jesus ay pumuputol ng tanikala, nagpapawalang bisa ng hatol na kamatayan, at nagbubukas ng libingan. Pangalawa, para sa panalangin. Sinabi ng Panginoong Hesus, anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, iyon ay aking gagawin. Ang pangalang Hesus ay hindi isang mahiwagang salita. Ito ay daan. Kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Hesus, nananalangin tayo dahil sa kanyang otoridad, kanyang katuwiran at kanyang puso. Naririnig na Ama ang kanyang anak sa ating pananalangin. Dahil kay Jesus na tanging may angkin ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, tayo na sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng Ama ng isang bagong buhay. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkalooban ng Ama ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Binago na ng Diyos ang ating pangalan. Tayo ay tinawag na niya bilang mga anak ng Diyos.